Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 906 hanggang 910. Kabanata 906. Si Zai Wenru ay naghihintay kay Mei Qing mula nang siya ay pumasok sa kahon. Ngayon na si Mei Qing ay dumating, natural na nakatingin sa kanya ng masinsinan. Nalaman niyang napakaganda pa rin ni Mei Qing, napakahusay, napaka-perfect. Hindi siya naglakas loob na isipin na si Mei Qing ay 50 taong gulang, at siya ay napakaganda. Pinalakas din nito ang kanyang paniniwala sa paghabol kay Mei Qing. Ngunit hindi niya inaasahan ang Mei Qing na yon, na iniisip niya tungkol dito sa loob ng higit sa 20 taon, ay naglakad kasama si Jacob, ang scumbag na nanakit sa kanya noon. Hindi niya maiwasang magalit, tumayo at tinanong si Jacob. Jacob, nahihiya ka bang makaisip kay Mei Qing? Ang ginawa mo kay Mei Qing noon, alam naming lahat. Kung hindi dahil sa iyo, isang scumbag, posibleng hindi nanirahan sa Estados Unidos sa loob ng maraming taon si Mei Qing. Dapat mong ikahiya ito sa iyong sariling puso. Kung ako sayo, wala akong mukha. Galit na galit din si Jacob. Inis niyang sinabi, Zai Wenru, huwag kang masyadong magsalita. Kahit sinong may discerning eye ay nakakaalam kung ano ang nangyari noon, hindi mo ako masisisi sa lahat. Gaya ng sinabi niya, idinagdag niya. Sa palagay mo ba ay nagkaroon ka ng mas magandang buhay sa nakalipas na 20 taon? Sabihin ko sa iyo, sa nakalipas na 20 taon, nagsisisi ka ng higit sa sinuman, at nahihiya ka kaysa sinuman. Dulang sinabi ni Zai Wenru, nahihiya ka. Kaya ipinapayo ko sa iyo na umalis ka kaagad. Ikaw ay hindi dapat pumunta para sa reunion na ito. Sa oras na ito, biglang nagsalita si Mei Qing at sinabing, okay lang, ayaw kong pag-usapan ang lumang lingga at bulok na butil. Noong bata ka pa, mahilig kang makipag-usap tungkol sa tsismis. 40 o 50 taong gulang, bakit mo pa sinasabi ito? Pagkatapos magsalita, lumingali nga siya sa loob ng 1 linggo at seryosong nagsabi. Bawat isa sa inyo dito ay personal kong inimbitahan, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang hindi kasiya-siya sa pagitan ninyo. Ngumiti si Jacob sa oras na ito at sinabi kay Zai Wenru. Zai Wenru, narinig mo na ba ang sinabi ni Mei Qing? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para itaboy ako? Pagkatapos magsalita, tinapik niya ang kanyang noo at sinabing, oh, nakalimutan kong sabihin sa iyo, sinundo ko siya sa hotel kung saan nakatira si Mei Qing sa umaga, at pagkatapos ay sabay na kaming pumunta sa alma mater. Naalala ko ang ating kabataan noon at pagkatapos ay dumating upang makipagkita sa iyo, bakit? May mga opinyon ka ba? Nang marinig ito ni Zai Wenru, hindi siya komportable. Noon pa man ay unilateral crush niya si Mei Qing, hindi katulad ni Jacob. Matagal nang magkasama sina Jacob at Mei Qing. Tsaka ang galing at ang ganda talaga nilang dalawa noon, at sila nga ang pinakakaraniwang pares na kinikilala sa paaralan. Sa makatuwid, maraming mga kwento sa pagitan ng 2 taong ito, at pumunta silang dalawa na bumalik sa kanilang alma mater. Upang gunitain ang nakaraan, labis na nanlumo si Zai Wenru. Nang hindi niya alam kung paano pabulaanan. Ang batang si Paul ay binuksan ng pinto at nakangiting sinabi kay Mei Qing. Mom, binati ko na si Boyo, ang kasambahay ng pamilya Song, ngayon ikaw at ang iyong mga kaklase ay nagtitipon dito, at aayusin niya ang lahat kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Nang makita ng lahat si Paul, hindi nila maiwasang mamangha, at ang isang babae ay sumigaw, oh, Mei Qing, hindi ba ito ang iyong anak? Ang gwapo, bahagyang tumango si Mei Qing at sinabi sa lahat. Ipapakilala ko sa inyong lahat. Ito ang aking anak. Ang kanyang pangalan ay Paul Smith.
Ang isa pang tao ay bumulalas, "Oh, Mei Ching, ang iyong anak ay isang halo-halong lahi. Siya ay ipinanganak sa asawa mong Amerikano, tama ba?" Ngumiti si Mei Ching at sinabi, "Hindi ko pinanganak ang asawa ko, pero kanino ko maibibigay ang kapanganakan?" Nagtawanan ang lahat. Nagtanong si Zai Wenru sa oras na ito. Nga pala, Mei Ching, si Paul ay dapat ding magkaroon ng Chinese name. Tumango si Mei Ching at nakangiting sinabi, "Siyempre, ang Chinese na pangalan ni Paul ang huli kong pangalan." Lahat ay nagmamadaling nagtanong ng may pagtataka. Kung gayon, ano ang Chinese name ni Paul? Bahagyang ngumiti si Paul at sinabing, "Tito at Auntie. Ang pangalan kong Chinese ay Han." Bago lumabas ang mga huling salita, nagmamadaling sumabad si Mei Ching. "Ngayon ang party natin, hindi kasama ang aking anak. Hayaan mo muna siya, buhayin natin ang araw kasama ang mga matatanda." Kabanata 907. Nang makita ni Paul na ayaw ng kanyang ina na malaman ng iba ang kanyang Chinese name, agad siyang ngumiti at sinabing, "Mga tito at tiya, kumain, uminom at magsaya kayong lahat, aalis na ako." Nagmamadaling sinabi ni Jacob, "Naku, Paul, bakit ka nagmamadali? Bakit hindi ka kumain kasama namin?" Ang dahilan kung bakit gusto niyang kausapin si Paul sa oras na ito, ay para makita ng iba na siya at si Paul ay matagal nang magkakilala. Kung ito ang kaso, ang lahat ay maaaring hulaan na nagkita na sila ni Mei Ching bago ang reunion na ito. Sa ganitong paraan, natural na alam ng lahat na ang relasyon ng dalawa ay hindi pangkaraniwan, na maaari ring magpaurong sa mga may ideya tungkol kay Mei Ching. Nang marinig ng iba ang pag-uusap ng dalawang tao na ito, naramdaman nila na may hindi tama. Bakit kilala ni Jacob si Paul? Ngumiti si Paul at sinabi sa kanya sa oras na ito, "Hindi ako kakain kasama ang aking mga tiyuhin at tiyahin sa tanghali, kasi may pasok pa ako sa hapon." Pagkasabi nito, partikular niyang sinabi kay Jacob na hiniling niya kay Charlie. Napuntahan ang kumpanya sa hapon, upang tulungan siyang makita ang feng shui, at kailangan niyang pumunta at magsaya. Ngumiti si Jacob, tumango at sinabi, "Walang ibang kakayahan ang aking manugang. Okay lang tingnan ang kakayahan niya sa feng shui. Hayaang tingnan niya pagdating ng panahon. Tiyak na hindi hihingi ng pera sa iyo, kung hindi, kahapon ay hindi lang siya uminom ng alak para sa wala." Pagkatapos nito, muling sinabi ni Jacob, "Bueno, hayaan mong tawagan ko siya at bigyan kanya ng libreng bayarin." Si Zai Wenru sa gilid ay sobrang nanlumo nang marinig niya ito. Anong nangyari? Maaaring sina Paul, Jacob, at manugang na lalaki ni Jacob, ay sabay na uminom. Kailan ito nangyari? Kahapon ba? Hindi ba kahapon lang dumating si Mei Ching sa Ores Hill? Kararating lang kahapon at magkasamang naghapunan si Jacob at iba pa. Ito ay talagang isang espesyal na paggamot. Sa pag-iisip nito, medyo hindi komportable si Zai Wenru. Hindi lang niya iniisip ang sarili niya, may gusto pa ba si Mei Ching kay Jacob ngayon? Sa pagkakataong ito, ngumiti si Paul at sinabi kay Jacob, "Tito Wilson, hindi mo kailangang maging magalang. Kung hihilingin mo kay Charlie na iwaksi ako, nahihiya akong hayaan siyang panuorin ito para sa akin." Napangiti rin si Mei Ching sa gilid at sinabing, "Jacob, huwag nating pakialaman ang mga usapin ng mga bata." Sumulyap si Jacob kay Zai Wenru. At nakita niya na ang ekspresyon nito ay sobrang nanlumo, at alam niyang nakamit na ang kanyang layunin, kaya hindi na niya kinakausap si Paul, ngunit nakangiting sinabi sa kanya, "Okay, then you go ahead. Nandito ang nanay mo para alagaan ako, kaya huwag kang mag-alala." Lalong nanlumo si Zai Wenru nang marinig niyang sabihin ito. Anong ibig niyang ipahiwatig sa mga salitang ito? Bakit pakiramdam niya ay stepdad siya ni Paul? Sa pag-iisip nito, nag-apoy si Zai Wenru sa kanyang puso, at naisip sa kanyang sarili. "Jacob, kinuha mo na si Mei Ching 20 taon na ang nakaraan, ngayon kung maglakas loob kang sirain ang aking mabuting gawa, hindi kita bibitawan." Kaya't sadyang sinabi niya ng malakas, "Siya nga pala, Jacob, paano ang iyong asawa? Iyon ay ang shrew na sikat sa buong college natin."
Ano ang pangalan niya? Parang Elaine yata on. Sino ang nakakaalam kung ano ang pangalan? Isang matandang kaklase ang ngumiti at sinabing, oo, Elaine ang pangalan niya. Oo, si Elaine yun. Ngumiti si Zai Wenru at sinabing, Jacob, nabalitaan ko na kayo ni Elaine ay sobrang mapagmahal. Ang iyong relasyon ay dapat na lumalim pagkatapos ng maraming taon. Hindi mo ba tinawagan si Elaine? Nang marinig ni Jacob na binanggit niya si Elaine, agad na naging seryoso ang mukha nito na hindi napigilan, bumulong siya, Zai Wenru, aling palayok ang hindi nabubuksan dito. Si Elaine ay hindi natin kaklase, bakit siya pupunta dito? Kabanata 908. Ngumiti si Zai Wenru at sinabi, ikaw, kailangan mong malaman na ikaw ay isang lalaking may asawa pagkatapos ng lahat. Kaya huwag makialam sa mga bulaklak sa labas, at huwag maging magulo sa ibang mga babae, kung hindi, kapag nalaman ang mga shrews ni Elaine, siguradong hindi ka niya lilimutin. Biglang nagalit si Jacob at bumulong, Zai Wenru, ano ang pinagsasabi mo dito? Kailan ako nagkaproblema at kailan ako nagparamdam ng sama ng loob sa ibang babae? Sinasabi ko sa iyo, huwag isipin na mayroon kang maraming pera. Maaari mong ituro ang kumanta at magmura dito, huwag mong kainin ang sayo. Ang ekspresyon ni Mei Ching ay labis na napahiya, at ang kanyang boses ay naging medyo galit, at nagsabi, walang katapusan kayong dalawa, di ba? Ang sabi ko kanina lang, may class reunion tayo ngayon, hindi para magtalo kayo dito. Kung ganyan ka pa rin, aalis na ako. Inosenteng sinabi ni Jacob. Mei Ching, narinig mo rin, ang matandang bastard na si Zai Wenru, na pinapaypayan ang apoy sa gilid. Si Zai Wenru ay isa ring kilalang negosyante sa Hong Kong, at siya ay nagtapat saan man siya magpunta. Sa oras na ito, si Jacob ay pinagalitan bilang isang matandang bastard, at natural na hindi siya nasisiyahan. Kaya hinampas niya ang mesa at tumayo at sumigaw ng galit. Jacob, sino ang sinabihan mo na matandang bastard? Lumapit din ito kay Jacob, pinandilatan siya at sinabing, I'm talking about you, ano ang mali? Malamig na sinabi ni Zai Wenru, Jacob, huwag mong isipin na matandang kaklase ito. Wala akong magagawa, sinasabi ko sa iyo, iniinis mo talaga ako. Ginagawa kong hindi ka makakain, akala mo babalik ako sa Ores Hill hanggang Hong Kong, maaari ba akong mabuli ng isang uod na tulad mo? Huwag timbangin kung anong lakas mo at sigawan mo ako. Biglang nakonsensya si Jacob, kung gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa kanyang lakas, hindi niya gagawin kahit makakuha ng 10,000. Ang villa na tinitirhan niya ay dinukot din ng kanyang manugang, at kumpara sa isang vendor tulad ni Zai Wenru, ito ay walang silbi. Kung talagang nagalit siya kay Zai Wenru, baka hindi niya ito masaktan. Noong nakasakay siya sa isang tigre, dali-daling sinabi ni Paul, 2 tiyuhin, ang larong ito ay para sa aking ina, kaya, pakiusap na bigyan ng mukha ang aking ina, at huwag makipag-away sa pangkat ng aking ina. Agad na hiniram ni Jacob ang asno mula sa dalesdis at sinabi, Paul, tinitingnan mo ang iyong mukha at walang katulad na kaalaman sa kanya. Inis na sinabi ni Zai Wenru, pagkatapos mo akong pag-alitan, sasabihin mo pa rin na wala ka kaalaman tulad ko. Naniniwala ka ba na dinilaan kita ngayon? Nagyelo ang ekspresyon ni Mei Ching, at malamig siyang nagtanong. Zai Wenru, ano ba ang gusto mo? Kung talagang hindi ka nakikinig sa payo, maaari ko lang hilingin sa iyo na lumabas. Huwag mo akong sisihin sa pagwawalang bahala ko, sa pagmamahal ng mga kaklase ko. Inis na inis si Zai Wenru. Halata namang napag-alitan siya, bakit hindi tumingin si Mei Ching sa kanya? Naramdaman din ni Jacob na hindi mapigilan ang kanyang mukha. Paano siya dapat tumugon kapag siya ay pinagalitan sa publiko? Mahirap. Aakyat ba talaga siya at manigarilyo sa sarili niya? Sa sandaling ito, isang 60 taong gulang na matandang guro ang pumasok. Nang makita ng matandang guro si Paul, ngumiti siya at sinabi, Paul, ang chef ay may nahanda ng pagkain. I wonder if we can start the food. Tumingin si Paul sa old master at gulat na sinabi,
Oh, Boyo, bakit ka pumunta ng personal? Sa sigaw ni Boyo, nagulat ang lahat sa hapagkainan. Boyo, hindi kaya si Boyo, ang punong katiwala ng pamilya Song sa Ores Hill. Alam ng lahat na ang Boyo na ito ay isang mahusay na figura, na may mahusay na katayuan at mukha sa Ores Hill. Kabanata 909. Nang marinig ni Zai Wenru na ang taong ito ay si Boyo, agad niyang iniligpit ang mayabang na mukha na kagagaling lang niya kay Jacob. Dahil noong nag-aaral pa siya sa Ores Hill, noong mga unang taon niya, alam niya na napakalakas ng pamilya ng Song, at ang pamilyang Song ngayon ang pinakamalakas na pamilya sa Ores Hill. Bagamat isa na siyang kilalang negosyante sa Hong Kong, at mayroon ng daan-daang milyon ng fortunes, malayo pa ito sa pamilya Song. Ang mga ari-arian ng pamilya Song ay daan-daang bilyon. 100 beses na higit pa kaysa kanilang sarili, kaya ang katayuan ng pamamahala ng pamilya Song ay higit na mataas kaysa kanyang sarili, at ang enerhiya nito ay higit na mas malaki kaysa kanyang sarili. Medyo flattered din si Paul sa mga oras na ito, hindi niya talaga inaasahan na darating si Boyo ng personal. Sa pagkakataong ito, ngumiti si Boyo at sinabi kay Paul, Paul, ang pamilya Song ay nakipagtulungan sa iyong law firm sa 1 o 2 araw. Nung kakabukas pa lang ng export business sa Estados Unidos. Sinamahan mo ang aming master sa Estados Unidos. Bukod dito, marami kaming naranasan na legal na problema noong panahong iyon, at tinulungan kami ng iyong ama na lutisin ang mga ito. Sa katunayan, ang ating matandang Mr. Song at ang iyong ama ay may personal na relasyon na napakahusay, ngunit ikaw ay nasa paaralan pa noong panahong iyon, at maaaring hindi malinaw ang mga ito. Sa pagsasalita tungkol dito, sinabi muli ni Boyo, kaya, para sa pamilyang Song, ikaw ay anak ng isang matandang guro. Paano tayo magpapabaya? Kung papabayaan natin, parang wala tayong paraan ng hospitality. Nagpapasalamat na tumango si Paul at sinabing, Tito Boyo, kung may pagkakataon ka, tulungan mo ako na magpasalamat kay Mr. Song. At tulungan mo rin akong sabihin kay Mr. Song na medyo abala ako sa mga nagdaang araw. Pagkatapos kong ayusin ang usapin dito, matapos magsimulang kumanan ang kumpanya, subaybayan ng ligtas at tuloy-tuloy sa Ores Hill, tiyak na bibisita ako. Tumango si Boyo, ngumiti at sinabing, maaari mo akong kontakin ng direkta sa oras na yon, at gagawin kong tulungan kang mag-ayos ng oras kasama ang matandang guro. After all, Boyo said, okay, I won't bother here anymore. Dahil ang mga pinggan ay maaaring ihahain, pagkatapos ay hahayaan kong mabilis na simula ng chef sa likod ang mga pinggan. Sabi ni Paul, gusto ko na ring umalis, Tito Boyo, sabay na tayong lumabas. Okay, tumango si Boyo. Nang papaalis na si Boyo, nagmamadaling tumayo si Zai Wenru at magalang na nagsabi, Hello Boyo, ako si Zai Wenru mula sa Hong Kong Huayside Trading Company. Natutuwa akong makilala ka. Si Boyo ay tumingin sa kanya ng may pagtataka, at nagtanong ng may pagtataka. Pasensya na, parang hindi ko natandaan ang kumpanyang ito. Nakikipagtulungan ba ang kumpanya mo sa pamilya Song? Nagmamadaling sinabi ni Zai Wenru na may paggalang. Sinabi mo yan Boyo, lagi kong inaasam na makipagtulungan sa pamilya Song. Hindi kailanman nagkaroon ng magandang pagkakataon. Kung maaari, sana makatulong ka sa pagpapakilala sa kanya. Magalang na ngumiti si Boyo at sinabing, salamat sa paghanga sa pamilyang Song, pero, napakataas ng mga kinakailangan ng pamilya Song para sa mga kasosyo. Sa lahat ng nararapat na paggalang, kung ito ay kumpanyang hindi pa naririnig ng sinuman, karaniwang malabo ang makipagtulungan sa pamilya Song. Isang tao na tulad ni Boyo, na naging kasambahay sa loob ng maraming taon, ang nakakaalam ng kabuuang negosyo ng pamilya. At may tiyak na pag-unawa sa mga nangungunang kumpanya. Malaki ang mga kumpanya, at mga kilalang kumpanya sa buong bansa. Ito rin ang kanyang profesionalismo. Kung hindi niya narinig ang tungkol sa isang kumpanya, kung gayon ang sukat ng kumpanyang ito ay hindi dapat masyadong malaki, pinakamahusay na ito ay pangalawang rate.
Imposibleng makipagtulungan ang pamilya Song sa isang second-rate na kumpanya. Medyo awkward ang ekspresyon ni Zai Wenru. Hindi niya akalain na matatanggihan siya ni Boyo. Kahit na ang kabilang partido ay hindi nagsasalita ng direkta, ngunit ang kahulugan ay malinaw na sa isang sulyap. Dahil dito nakaramdam ng kaunting pagkabigo si Zai Wenru, ngunit hindi siya nangahas na magpahayag ng anumang kawalang kasiyahan, kaya't magalang at mapagpakumbabang sinabi niya. Paumanhin Mr. Boyo, ito ay mahusay na nakausap kita. Nang matapos siyang magsalita, umupo siya sa likod ng medyo galit, nakaramdam ng init sa kanyang mukha. Nagkaroon siya ng hindi siya magiging boring, hindi lamang siya ay hindi nakakuha ng anumang mga benepisyo, ngunit siya ay natalo ang mukha sa harap ng kanyang mga kaklase. Bahagyang tumango si Boyo sa kanya bilang tugon, medyo mayabang ang ekspresyon nito, pero ito ay normal din. Kung tutuusin, matagal na siyang respetadong upper-class figure sa Ores Hill. Kabanata 910. Tumingin si Paul sa mga tao sa oras na ito at sinabi, "Mga tiyo at tiya, mangyaring magtipon dito, aalis muna ako." Pagkatapos magsalita, partikular niyang sinabi kay Jacob, "Tito Wilson, alis muna ako." Tumingin si Jacob kay Paul na parang tinitingnan niya ang kalahati ng kanyang anak, at magiliw na sinabi, "Humayo ka, umalis ka at magtrabaho ka na." Sa oras na ito, nakita ni Boyo si Jacob, nagulat siya at sinabi, "Oh, ikaw si Mr. Wilson, tama?" Hindi inaasahan ni Jacob na ang kilalang si Boyo, ang kasambahay ng pamilya Song, ay makilala siya, kaya nagulat siya at nagtanong, "Paano mo ako nakilala?" Magalang na sinabi ni Boyo, "Mr. Wilson, hayaan mong sabihin ko sa iyo na napakabait ni Mr. Wade sa pamilya Song, na ang lahat sa pamilyang Song ay nagpapasalamat sa kabaitan ni Mr. Wade. Hindi ako maglakas loob na kalimutan. Ikaw ang biyena ni Mr. Wade, paanong hindi kita kilala?" Biglang natauhan si Jacob. Ito pala ay sa mukha ng kanyang manugang na si Charlie. Talagang pahirap ng pahirap para sa kanyang manugang na kumurap. Si Orville, na inakala niyang niloloko niya, at si Solomon White, na nag-fudge sa kanya, ay sobra ring makapangyarihan. Hindi niya inaasahan na lolokohin niya ang pamilya Song, ang pinakamalaking pamilya ng Ores Hill. Nagulat si Paul sa gilid. Natural na alam niya na si Mr. Wade na sinabi ni Boyo ay si Charlie. Ngunit talagang hindi niya inaasahan na si Charlie ay napakagaling. Maging ang punong kasambahay ng pamilya Song, si Boyo, ay magalang na tinawag siyang Mr. Wade. At ayon sa sinabi niya, malaki ang kabaitan ni Charlie sa buong pamilyang Song, di ba ang kabaitan na makikita ni Charlie sa pagtingin sa Feng Shui? Sa pag-iisip nito, naramdaman niyang medyo misteryoso ang imahe ni Charlie. Naisip niya na pupunta siya sa kanyang kumpanya, upang makita ang Feng Shui ngayong hapon. Gusto niyang makita kung maaari niyang samantalahin ang pagkakataong malaman ang ilang malalim na impormasyon tungkol sa kanya. Magalang na sinabi ni Boyo kay Jacob sa pagkakataong ito, "Mr. Wilson, hindi ko inaasahan na nandito ka sa mesa ngayon. Kung ganoon, ihahatid kita sa mesang ito ngayon. Kung mayroon kang anumang mga pangangailangan, maaaring kang direktang mag-order." Nagulat ang mga kaklase ni Jacob. Marami sa kanila ay mga katutubo ng Ores Hill. Alam lahat kung gaano katatag ang pamilyang Song, kaya walang nag-isip na magkakaroon ng ganitong uri ng mukha si Jacob. Nagulat din si Zai Wenru. Hindi niya maisip kung bakit napakagalang ni Boyo kay Jacob. Nagtanong siya tungkol sa sitwasyon ni Jacob noon, ngunit siya ay hindi hihigit sa isang nahulog na kasambahay. Ang pamilyang Wilson ay matagal nang namatay, at karaniwang malamig na ngayon. Dapat si Jacob ay walang kapital sa kanyang sarili, walang iba kundi isang lumang basahan. Gayunpaman, bakit kailangang igalang siya ni Uncle Boyo? Dahil lang ba sa kanyang manugang na tinatawag na Mr. Wade? Sa pag-iisip nito, na-curious si Zai Wenru tungkol sa manugang ni Jacob. Kaya, tinanong niya ang isang kaklase sa tabi niya sa mahinang boses. "Sino ang manugang ni Jacob?"